Opisyal nang nagsisimula ang seremonya ng paggising. Ang una, si Jessen. Tingnan nyo, si Senior Jessen nga. Siya ang henyo ng batch natin na may pinakamalaking pag-asa na makakuha ng isang epic tier na class. Siyempre naman, 3 buwan pa lang ang nakalipas kaya na ni Senior Jessen na magpalabas ng fireball gamit ang hubad niyang kamay. Ang talento niya ay hinding-hindi mapapantayan ng mga commoner. Lakas ng liwanag, 98. Class, epic tier na Fire Mage. Diyos ko, isang henyo na 100 taon nang hindi nakikita sa akademya. Epic tier. Gaya ng inaasahan. Ling Yun, huwag kang kabahan. Kahit anong class pa ang makuha mo, ikaw pa rin ang pinakamagaling para sa akin. Hay nako, ang mga aristokrata na naman ang nagpapasikat. Kaming mga ordinaryong tao, makakuha lang ng elite tier na class, napakalaking biyaya na sa amin. Oo nga, tingnan mo si Ate Linzu, nagising niya ang isang elite tier na Frost Mage. Siya na talaga ang pinagmamalaki nating mga ordinaryong tao. Ang susunod, si Ling Yun. Laban, Ling Yun. Teka, anong nangyayari? Palpak pala, HMP. Sinasabi ko na nga ba, ang magkaroon ng isang Linzu ang pinakasagad na kaya ng mga commoner. Ang mga natira, pampadami na lang ng bilang. Hindi matukoy ang class, pero ayon sa encyclopedia, ito ay hindi pa kilala. Isang folk performance artist, inirerekomendang trabaho para sa mga kasal at lamay, tagasayaw ng lion dance sa mga grand opening o kaya naman night guard sa subdivision. Folk artist. Matapos ang lahat ng ingay, hindi man lang naging mage. Nakita mo ba yon? Lumayo ka sa walang silbing yan. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Manahimik ka, hindi walang silbi si Ling Yun. Si Zhongkui ba, ang laking tiyempo. Kilala ko ang Diyos na ito. Ako si Ling Yun. 1 taon na ang nakalipas. Napadpad ako sa mundong ito kung saan magkasamang namumuhay ang mahika at mga mahiwagang nilalang. Hindi lang hukbo ng mga mahiwagang nilalang ang mayroon dito, pati na rin ang mga tao. May malinaw na hangganan sa pagitan ng mga karaniwang tao at mga maharlika. Isang malaking agwat ng uri na napakahirap lampasan. May natukoy na nag-iisang katugmang host, sistema ng mitolohiyang silanganin. Ikinakabit ang nag-iisang mitolohikong propesyon, ang makalangit na guro na si Zhongkui. Nagising ang kapangyarihan bilang Panginoon ng Yin at Yang. May kakayahang maghari sa mga batas ng 3 daigdig. Sa pamamagitan ng mga hakbang ng isang makalangit na guro, magiging takot at kahihiyan ka ng mga demonyo. Narito na ang panimulang regalo para sa iyo. Pagbati sa host, nakuha mo ang talento ng Yin Yang Soul Suppressor. Ang Yin Yang Suppressor ay kayang sumipsip ng lahat ng enerhiya ng mga pumanaw na kaluluwa sa mundo upang mabuksan ang mga natatanging kakayahan laban sa mga halimaw, mga haring espiritu, at mga masasamang nilalang. Magdudulot ito ng karagdagang totoong pinsala. Pakiusap sa host, buksan agad ang kakayahan ng lampara ng paggabay sa kaluluwa. Kailangan sumipsip ng 100 enerhiya ng kaluluwa. Isa itong mundo ng mahika. Saan naman ako kukuha ng enerhiya ng mga kaluluwa rito? Senior Jason. Sa tingin mo, saan siya ipapadala para aipakin sa mga mahiwagang nilalang? O baka naman maglinis ng imbornal? Sa palagay ko, sa banyo siya babagsak. Isang tradisyonal na pintor ba siya? Baka naman gumuhit pa siya ng mga graffiti sa pader ng banyo para pagandahin ang lungsod. HMM. Hindi matukoy ang propesyon ni Ling Yun. Walang maibigay na ranggo ng lakas. Simula sa araw na ito, kabilang ka na sa pangkat ng mga tagalinis. O kaya naman ay doon sa libingan ng mga walang pangalan, hahaha. Basura para sa basurang pangkat. Bagay na bagay talaga. Aabangan ko kung paano siya mamamatay doon sa libingan ng mga walang pangalan. Diyos ko, puno ng matinding galit at puot ang lugar na iyon. Tiyak na kamatayan ang naghihintay doon para sa isang bagong mag-aaral. Hindi lang para sa mga bagong mag-aaral. Kahit ang pangkat ng mga datihang mag-aaral, ayaw ding pumunta sa nakakatakot na lugar na iyon. Parang nagpapakamatay lang sila kapag pumunta roon. Guro, napakatindi po ng puot at galit sa libingang iyon ng mga walang pangalan. Napakadelikado naman kung baguhan lang ang papupuntahin doon. Pakiusap po, maawa naman kayo sa kanya. Fatty, kinukwestiyon mo rin ba ang naging desisyon ng akademya? Panggugulo yan sa kaayusan. Magsalita ka pa ng isa, at paparusahan ko rin pati ikaw. Ayos lang, wala akong pakialam doon. Akala mo naman kung sinong astig. Sigurado akong nanginginig na sa takot ang tuhod niyan. Maganda ang libingang iyon. Sakto, naghahanap din ako ng lugar kung saan makakakuha ng enerhiya ng mga pumanaw na kaluluwa.
Ang pagpunta roon ay tamang-tama sa kailangan ko ngayon. Linzo, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa basurang yan. Sa Blazing Team ko talaga ang tamang lugar para sa'yo. Halika na rito dali. Lingyon, huwag mong pakinggan ang mga pinagsasabi niya. Hoy, kinakausap kita. Bingi ka ba? Isang basurang hindi man lang makapaggising ng klase. Karapat-dapat ba para sa ganyang pag-aalala mo? Tabi, wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Lingyon. Ito ay isang mataas na kalidad na healing potion. Napakahirap para sa ating mga ordinaryong tao ang makaangat sa buhay. Ang kuya ko, nung nandoon siya sa loob ng dungeon. Dahil walang magandang potion na magliligtas sa kanya. Kaya pakiusap, ingatan mo ang sarili mo. Sige na, inumin mo na ito, Lingyon, para maging ligtas ka. Sige na, hindi, sa'yo na lang. Mahina ang katawan mo. Linzu, palagi mo na lang akong pinoprotektahan. Mula ngayon, ako naman ang magtatanggol sa'yo. Diyos ko, napakabait naman ni Senior Linzu. Isang mataas na kalidad na healing potion. Nagkakahalaga iyon ng daan-daang gintong barya, nababaliw na ba siya? Para lang ibigay sa isang basura. Napakahusay, sige lang. Linzu, nagawa mo akong tanggihan ng dahil lang sa basurang ito. Paulit-ulit mo akong tinatanggihan ng dahil sa kanya. Ikaw si Lingyon, tama. Tatandaan kita. Sa trial ng mga bagong estudyante 3 araw mula ngayon. Ako mismo ang babali ng mga braso't binti mo. At hahayaan kitang gumapang palabas ng trial grounds na parang aso, HMPH. Inilabas na ang quest para sa mga baguhan. Talunin si Jason. Ipagtanggol ang dangal ni Zhong Kui. HMP, babaliin ang mga kamay at paa. Sige lang, humanda kayo. Patay. Dito pa talaga tayo naitapon sa sumpang lugar na to. Dito mismo namatay ang pinsan ko. Balita ko nga, hindi man lang nakumpleto ang bangkay niya. Tumahimik ka nga, nanginginig na ang mga binti ko sa takot. Kapag nakapasok na tayo, baka lalamunin lang tayo ng buhay ng mga galit na espiritong yan. Umayos nga kayo, maging alerto kayo. Pagkapasok natin sa loob, huwag kayong pakalat-kalat at sumunod kayo ng husto sa akin. Doon lang tayo sa gilid-gilid mag-iikot. Pupulat lang tayo ng mga basag na buto na nalaglag mula sa mga sundalong kalansay, tapos aalis na tayo. Ang mahalaga naman dito ay sumali tayo, nakuha nyo. Aba naman, hindi ba ito ang sikat na pangkat ng mga basurero? Tingnan nyo nga kung gaano sila kaduwag. Baka pagkapasok nila, isang ihip lang ng hangin ay tatalsik na sila palabas. Kayong mga alagad ng tradisyonal na sining, papasok kami para magpalakas. Mamaya, kapag nakapatay kami ng ilang sand crown, kayo na ang baalang magligpit sa mga tira-tira. Sakto nga sa trabaho nyo, di ba? Ha ha ha. Ming Yuan, nag-apply ako sa mentor na sumali sa pangkat ng mga scavenger. Ano, ikaw na isang elite mage. Sasapi lang sa ganitong basurang grupo. Kahit papaano, mababantayan natin ang isa't isa sa susunod. Walang kwenta, mukhang may kaunting utak ka rin pala. Pero mas mabuting magdasal ka na hindi tayo magkita doon sa loob. Dahil kung hindi, ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang ibig sabihin ng tunay na libingan. Aalis na ako. Napakagandang lugar nito. Napakalakas ng enerhiya ng mga kaluluwa rito. Sumunod kayong mabuti, huwag kayong papaiwan. Masyadong mapanganib at nakakapangilabot ang lugar na to. Saklolo, ayaw ko pang mamatay. Oh. Diyos ko, tumakbo kayo. Hay, bahala na kayo sa sarili nyo. Huwag mo na siyang isipin, humanap tayo ng malalabasan. Hukbo ng mga espiritong sundalo. Lingyon, bilis, umalis ka na. Hindi ko na kayang makatagal. Lingyon, mag-ingat ka.
Selyo ng yin at yang. Zui, huwag kang matakot. Lahat ng to, mga puntos ko lang para lumakas. Yin yang, paglupig sa kaluluwa. Teka, paano niya nagawa yon nang walang kahit anong mahika? Enerhiya ng mga yumao, 100%. Nabuksan ng kakayahan, parola ng mga kaluluwa. Shen Yuan, ang pisikal na lakas ng kalansay mo, ay napakahina ng epekto laban sa kanya. Aktibong kakayahan ng parola ng mga kaluluwa. Kapag sinindihan, kaya nitong sindakan ng lahat sa loob ng 10 metro. Ng lahat ng undead na mas mababa sa ranggo ng lupa. At patitigilin sila sa paggalaw sa loob ng 10 segundo. Kaya pala ganoon ang gamit ng ilawan na to. Ang pigilan sila sa paggalaw at ikulong sila. Zui, gamitin mo ang skill mo para patayin siya. Talam ng yelo. Mukhang mas epektibo pa rin ang skill ko laban sa mga undead. Ling yun. Ano ba talaga ang klase mo? Bakit ngayon ko lang nakita ang mga paraang tulad ng sayo? Isang ilawan at pati na rin ang paraan mo ng pag-atake sa kalansay. Sining ito na ipinamana pa ng aking pamilya. Sanayan lang yan. Enerhiya ng mga yumao, 300. Nabuksan ng kakayahan, talisman ng 5 kulog. Magdudulot ito ng tuloy-tuloy na pinsala gamit ang mataas na voltahe sa target. Doble ang epekto nito sa mga halimaw at undead. Hoy, huwag mong sayangin ang mahika mo. Ako naman, susubukan ko lang ang bago kong laruan. Ipatupad ang aking utos ngayon din. Imposible. Makapal ang balat ng mga bulok na zombie na yan. Kahit ang mga fireball ko, kailangan pang tumama ng maraming beses. Paano ninyong dalawa nagawang talunin sila? HMM.
Nakuha ko na. Siguradong inubos ni Linzo ang mahika niya, para lang protektahan ng walang silbing si Ling yun. Linzo. Para lang sa basurang yan. Sinayang mo talaga ang ganyang aming mahika. Hindi siya karapat-dapat. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag naubos ng tuluyan ng mahika mo? Oo nga naman, Ate Linzo. Ang mga pampabigat na tulad niya, kahit mamatay pa, wala nang may paki. Bakit mo pa siya pinapakialaman? Kung sumama ka lang sa grupo namin, matagal ka na sanang naitawid ni Kuya Jason sa pagsubok na to. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo rito? Ang lakas ng loob mong hamarang, walang silbi ka, lumayas ka sa harap ko. Jian-san, wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Aba, ako pa pala ang walang karapatan. Tingnan natin kung anong magagawa mo kapag pinilayan ko ang isang to ngayon. Kung may masasabi ka pa. Sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalakas ang sining ng aking pagdidisenyo. Sumasabog na bola ang apoy. Yun, umiwas ka, haha. Katapusan mo na ngayon. Ang lakas ng loob mong kalabanin si Senior Jason. Ha. Ha. Hoy, pambansang artista, wala ka na bang maisip na paraan? Ano naman ang magagawa ng bulok na papel na yan? O baka naman huling habilin mo na yan, ha. Kakatawa ka naman. Gagamit ka ng lumang papel para harangin ng ball ang apoy. Sira na yata ang ulo ng isang to. Ang ganda ng eksenang to. Kukunan ko to ng video para maging babala sa lahat sa akademya. Mamatay ka na, walang silbi. Sumasabog na ball ang apoy. Mawasak ka. Hindi ito maaari. B, boss. H, hindi kaya. Ganoon ba talaga kalakas ang antas na epiko? Sa tingin ko, hanggang doon lang naman ang kaya mo. Paano nangyari yun? Kalasag na apoy. Nadoroch lang ng isang pirasong papel. Pagbati sa host, nagtagumpay ka sa pagtalo kay Jason. Gantimpala, ang mata ni Zhong Kui. Maaari nitong hanapin ang kahinaan ng lahat ng kaaway. Ikaw, may lakas ka ng loob na patayin ako. Papatayin kita. Dudurugin ko ang mga buto mo at gagawing abo. Ipaghiganti natin si Senior Jason, patayin siya. Jason, gusto mo bang labagin ang batas ng akademya at pumatay sa loob ng campus? Batas, dito, ako ang batas. Anong nangyari? Anong halimaw yon? Mag-ingat ka. Anong halimaw yun? Mabangis na tigre ng dagat niebe. Siya ang boss. Paano ka nagkaroon ng boss ng piitan dito? Gising na ang natatanging mitolohikal na klase, ang Celestial Master na si Zhong Kui. Ang aking pangkatapoy ang tunay mong tadhana. Sa kapangyarihan ng aking utos, kumilos. Anong klaseng biro to? Sa laki na yan, uwak ba talaga yan? Kahit papaano, isa yang antas 20 na espiritong halimaw. Nakakainis ka naman, gusto ko nang umuwi. Ayokong manatili rito, ano bang kinatatakutan mo? Isang tumpok ng mga buto lang naman yan. Tumayo kayong lahat. Bagyong apoy.
Ang tindi, parang kiniliti lang ang boss. Gumalaw ba ang buhay ng boss matapos ang ataking yun? Parang hindi naman gumalaw. Ling yun, napakadelikado rito. Kailangan na nating umalis. Sandali lang. Sinusuri pa ng sistema ang kahinaan ng target, kasalukuyang sinusuri ang target. Babala, napakataas ng antas ng enerhiya ng target. Naantala ang karaniwang paraan ng pagsusuri. Hindi uubra ang karaniwang pagsusuri. Gagamit ka ba ng 100 puntos ng enerhiya ng mga kaluluwa upang pansamantalang paganahin ang kakayahang mata ni Zhong Kui? Paganahin mo. Nahanap ko na. Kaya pala itinago niya ang kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. At ginamitan pa ng ibang mga bungo para magbalat kayo. Nahanap ko na, Zue. Makinig ka sa akin, hindi siya. Hindi siya walang talo. Ang kanyang kahinaan ay nasa bahagi ng dibdib niya. Nakatago mismo ito sa likod ng itim ng bungo. Iyon ang pinaka-core niya. Pero protektado ng mga bungo ang dibdib niya. Hindi ito kayang talaban ng aking sandata. Kailangan kong ibuhos mo ang buong lakas mo para gumawa ng malaking ingay. Para ang atensyon niya ay maituon sa kanyang ulo o sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Bigyan mo ako ng 3 segundo. Kaya mo ba? Naintindihan ko. Ipaubaya mo sa akin. Unos ng matinding lamig. Sistema. Ipasok mo ang lahat ng aking kasalukuyang enerhiya ng Reyna sa 5 talisman ng 5 kidlat na ito. Itutok sa pinakasentro ng target. Ikinakarga na ang enerhiya. Tapos nang ikarga. Ay. Ha. Pulang kidlat, magsama kayo para puksain ang kasamaan. Malapit nang mamatay ang boss. Ang kwintas ng unang pagpatay ay tiyak na magiging akin. Ang walang silbing to. Ang lakas ng loob niyang ipahiya ako. Gusto ko siyang mamatay. At aagawin ko sa kanya ang lahat. Sa akin ang parangal na ito. Senior, huwag. Nandyan ka pa sa direksyong iyan. Isang basura lang naman siya. Sige, sugod.
Wow, ang galing mo, Ling Yun. Pagbati sa host dahil sa pagpatay sa natatagong boss, ang Seabone Tyrant. Dahil sa paggapi sa mas malakas na kaaway, nakakuha ka ng 3,000 puntos ng pagkamangha. Pagbati sa host sa pagkamit ng tagumpay ng unang pagpatay sa mas malakas na kaaway. Gantimpala, sagradong sandata, ang latigo ng pagpuksa ng demonyo. Latigo ng pagpuksa ng demonyo, isang sagradong sandata na lumalakas. Laban sa mga demonyo, halimaw, multo, at masasamang undead, mayroon itong lubos na kapangyarihang supulan ng mga ito. Diyos ko, anong nangyari rito? Bilis, gamutin ang mga sugatan. Jason, kumusta si Jason? Oh, oo, si Senior Jason. Iniligtas niya ang buong sitwasyon. Ibinuhos niya ang buong lakas para patayin ang nagwawalang boss, para lang iligtas kami. Nabalitaan mo ba, yung walang silbing siling yon, nagmamayabang kung saan-saan, na siya raw ang nakapatay sa Seabone Tyrant. Mag-ingat kayong lahat, sila ang mga Right Eye Wolf. Napakabilis nila, napakadami nila. Ihanda ang depensa sa harap. Ihanda ang malawakang mahika. Bantayan ng porma sayon. Mabubuwag na ako. Zui, tumayo ka sa likod ko. Huwag mong hayaang matalsikan ka ng dugo. Dali, tingnan mo ang ranking. Sino ba tong tinatawag na Divine Magic Team? Titingnan ko ang mga miyembro. Ling Yun at Linzu. Si Ling Yun, hindi ba siya yung naging folk artist ng magising ang kapangyarihan niya? Kilala ko si Linzu. Mahusay siyang tatisan. Pero paanong naging posible to sa 2 tao lang? May mali ba sa mga puntos? Napakabilis naman, nakakapagtaka. Tiyak na nagka-error ang system. Zhongkui. I activate ang Eye of Zhongkui. Binabati kita, host, matagumpay mong natapos ang pagsubok sa Forbidden Domain. 2-player mode. Nakamit ang Godspeed Legend Achievement. Kabuoang grado, SSS class. Gantimpala, maalamat na formation, ang Shenhan Formation. Ang mga mata niya. Bakit kumikinang? Ibig sabihin ba? Ihahanda ko ang lahat ng lakas ng aking talisman ngayon. Itong 5 talisman na ito, maaari niyang agawin ang lahat mula sa kanya. Ngayon, oras na para tapusin ito. Ama, kailangan mo akong ipagtanggol. Ang hamak na siling yun na yun. Hindi ko alam kung anong maduming paraan ang ginamit niya para ipahiya ako sa pagsubok ng mga bagong mag-aaral. At inagaw pa niya ang spotlight na para sana sa akin. Isang hamak na tao lang nang ahas na ilagay ka sa ganyang sitwasyon, HMPH. Jason, ang talo ay talo. Ang pag-iyak ng ganyan ay magpapahiya lang sa dangal ng pamilya Mosten. Pinsan, kailangan mo akong tulungan. Napakayabang talaga ng Ling Yun na yun. Wala siyang kahit kaunting galang sa ating mga maharlika.
Isang hamak na mamamayan lang, na nagawang gipitin ng isang tulad mong may antas epiko, na magic arrow ng apoy hanggang sa ganitong kalagayan. Mukhang may ibubuga nga ang isang yun. Nasaan siya? Ako mismo ang haharap sa kanya. Nasa loob siya ng Akademya ng Mahika. Pinsan, kailangan mo siyang durugin. Napakaliit at hamak na tao. Ialay mo ang iyong kaluluwa. TSK. Napakaingay na hayop naman ito. Sige. Mabilis ang reaksyon mo, pero hindi sapat ang mabilis na reaksyon para mabuhay sa labanan. Sino po kayo, Senyor? Mula sa hukbong tagasugpo ng mga demonyo. Ako si Xiao Lenggayo, ang hukbong tagasugpo ng mga demonyo. Ito ang unang linya ng depensa ng lungsod na ito laban sa mga demonyo. At ito rin ang ating pinakamahalagang depensa. Ito ang iyong katibayan para sa paligsahan. Dalhin mo yan at magpatala ka sa sentral na maharlikang lungsod. Hindi lang mula sa ating lungsod ng Yingay ang iyong mga makakalaban, kundi pati na rin mula sa iba't ibang karatig lungsod. At maging ang ilan sa mga pinakamahuhusay na henyo mula sa mga nakatagong pamilya at sinaunang sekta. Marami sa kanila ay mga mandirigmang may antas epiko. At mayroon pang ang nagtataglay ng maalamat at nakatagong klase. Huwag mong isiping dahil lang nakuha mo ang unang pwesto sa akademya, ay ikaw na ang pinakamalakas sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong payo, Senyor. Ang hukbong tagasugpo ng mga demonyo. Ang unang linya ng depensa ng sangkatauhan laban sa hukbo ng mga demonyo. Ang ating kinakaharap ay ang walang katapusang kawan ng mga halimaw at mga demonyo ng kalaliman. Ang pinakamahuhusay na mandirigma lamang ang may karapatang sumali rito. Kung makakakuha ka ng magandang pwesto sa paligsahan, hindi lang walang katulad na karangalan ang makakamtan mo, kundi pati na rin ang mga napakalaking gantimpala. Wow! Napakagwapo naman ng lalaking yun. Wow! Gusto ko siya. Napakabilis na insekto. Mukhang hindi ka basta-bastang insekto lang. Sino ka? Ako si Ye Junlin. Pinsan ni Jason. Naparito ako para may sabihin sa'yo. Pagsisisihan mo to. May tinanggap akong misyon sa Mission Hall.
Napakalaki ng pabuya. Interesado ka bang sumali? Siyempre. Ling Yun. Masyadong mataas ang pabuya sa misyong ito, parang hindi normal. Baka may patibong ito. Kung may darating na kalaban, haharapin natin. Kung may problema, gagawa natin ng paraan. Sakto, kailangan ko na rin ng soul energy ngayon. Ling Yun, parang may hindi tama. Masyadong tahimik dito. TSK, walang silbi yan. Sa loob ng aking Shadow Realm. Ako ang Diyos. So good. Sige. Ice Wall. Ice Wall. Paano nangyari to? Reyes. Bakit kayang kontrahin ng letigo niya ang aking anino, Demon Wolf? Mag-ingat ka, Ling Yun. Tapos na ang warm-up. Mukhang kailangan ko na mismong kumilos. Nawala siya. TSK, tapos na. Huwag. Sword Soul Formation. Ano to? Isang formation na may elementong Holy Light. Akala mo ba walang makakatalo sa dilim mo? Sayang lang at ang kakayahan ko ay sadyang ginawa para puksain ang lahat ng kasamaan. Imposible, ang aking Shadow Realm ay isang absolute domain. Paano ka nakapag-deploy ng sarili mong formation sa loob ng domain ko? Sinong nagsabi sa'yo na teritoryo mo ito? Iglap-kidlat na pagpaslang. Ako ang Panginoon ng mga anino. Ako si Sarlsky. Paano ako matatalo sa isang basurang tulad mo? Muog ng anino. Bakit hindi ko magamit ang aking muog ng anino? Mamatay ka na. Napakalaki ng pagkakamali mo. Na siya pa ang pinuntirya mo. Ling Yun. Pay pinatay mo siya. Gusto niya tayong patayin. Bakit? Papatagalin ko pa ba ang buhay niya? Binabati kita, host, sa paggapi sa isang profesional na may ranggong S kahit mas mataas ang antas nito sa iyo. Ang Panginoon ng mga anino. Nakumpleto mo ang maalamat na tagumpay ng paggapi ng mahina sa malakas. Natukoy na ang napatay na kalaban ay isang pangunahing miyembro ng Shenki, isang lihim na samahan sa buong mundo. Ang iyong ginawa ay nakaakit na ng matinding pansin mula sa samahang ito. Bujen, kailangan mo akong ipaglaban. Nasaan siya? Pupuntahan ko siya para harapin. Kapag nakuha mo ang kampyonato, gagawa ako ng eksepsyon para tanggapin ka.
May tinanggap akong misyon sa bulwagan ng mga misyon. Napakalaki ng gantimpala nito. Interesado ka bang sumama? Sino ka ba talaga? Sa susunod na laban, makakaharap natin ang isa mula sa makapangyarihang kaharian ng Mahika sa kanluran. Ang anak ng dakilang duke, si Philip. Isang henyong salamangkero na kilala sa pagkontrol ng mahika ng hangin. Bata, bago magsimula ang laban, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sining ng mahika. Ulan ng nag-aapoy na bulalakaw. Oh, Diyos ko, ito ang tanyag na kakayahan ng manlalarong si Philip, ang ulan ng nag-aapoy na bulalakaw. Ginamit niya agad ang kanyang pamatay na tira sa mismong simula pa lang ng laban. Mukhang matatapos na naman ang laban sa isang saglit. Teka, ang manlalarong iyon mula sa lungsod ng Shadow Leap ay nagpatawag ng isang pluma. Iyon ba ang kanyang sandata? Gusto niya bang gamitin ang isang pluma para harangan ng ulan ng nag-aapoy na bulalakaw? Anong klaseng palabas ito? Ting! Ano? Bakit ang mahika ko? Bakit ayaw gumana? Oh, ang kapangyarihan ko. Nawala ang kapangyarihan ko. Anong ginawa mo sa akin? Isa kang demonyo. Itim na mahika ito. Masamang mahika ito ng isang demonyo. Ang nagwagi sa laban na ito, ang kalahok na si Lingyon. Diyos ko, sa isang tira lang ulit. Isang salita lang ang isinulat niya, tinalo na agad ang kalaban. Isang salita, nagpa siya sa tadhana. Isang salita, nagpapiit sa Diyos at demonyo. Totoo nga pala ang alamat. Anong klaseng halimaw ba talaga ang Lingyon na ito? Sa susunod na laban, Lingyon laban kay Guiying. Napakabilis, hindi ko man lang makita ang anino niya. Patay na, yari na ngayon ang Lingyon na yan. Nangangailangan ng oras ang kakaiba niyang kapangyarihan. At sa ganoong kabilis na pagkilos, siguradong hindi siya aabot. Ha? Tigil. Ang mga paa ko. Ang mga binti ko. Ang bewang ko. Bakit hindi ko na may galaw ang buong katawan ko? Gumalaw ka pakiusap. Mga giliw kong manonood. Ang tapatang inaabangan ng lahat. Matatawag na sagupaan ng sibat at kalasag. Ang isang panig ay ang tanyag na dalubhasa sa pagkontrol ng isipan. At ang kabilang panig naman ay ang mahiwagang nagpapasunod sa mga batas ng sansinukob. Eksakto, magsisimula na ngayon. Hinailan na ni Ginoong Ilusyonista si Lingyon sa kanyang mundo ng ilusyon. O si Kalahok Lingyon naman, ang unang gagamit ng kakaiba niyang kapangyarihan ng isang salita para paralisahin ng kalaban.
Sa kaibuturan ng puso ng bawat tao, naroon ang pinakamahihinang alaala. At mga demonyo sa isipan na hindi mapakawalan. Panalo. Isa na namang malinis na panalo ng walang kahirap-hirap, ang mahiwagang dark horse na si Ling Yun pasok na sa Grand Finals. Diyos ko, ang huling sagupaan. Ang kasalukuyang banal na anak ng simbahan ng liwanag, ay makikipagtuos kay Ling Yun. Ang liwanag at, ang hindi pa kilalang kapangyarihan ng silangan. Ito na nga ang labanan ng siglo. Kailangan pa ba nating pagtalunan yan? Siguradong ang dakilang banal na anak ang mananalo. Mukhang kakaiba at masama ang mahika ng batang yan. Sa harap ng pinakamataas at banal na liwanag, ang lahat ng kasamaan ay siguradong mapupuksa. Humanda kayong manood ng magandang laban. Ha ha. Ha. Ha ha ha, nakita nyo ba yun? Ang dakilang banal na anak. Banal na anak, banal na anak, banal na anak. Ha. Ha ha. Iligtas nyo sila. Akala mo ba ay karapat-dapat kang humatol sa akin? Mga huwad na Diyos. HMPH, tingnan nga natin kung gaano ka talaga kalakas. Luhod. Ling Yun, Ling Yun, Ling Yun. Diyos ko, nakita ko ang tunay na Diyos. Simula sa araw na ito, ako ay magiging tapat na tagasunod ni Panginoong Ling Yun. Isumpa na ang Diyos ng liwanag. Tama nga ang hinala ko sa kanya. Hindi lamang siya isang kayamanan. Siya mismo ay isang banal na kayamanan. At ngayon, tawagin natin ang mahal na emperador, upang igawad ang parangal sa kampyon ng paligsahan ng hari, si Ling Yun.
Bago magsimula ang laban, hayaan mong magtanghal muna ako para sa'yo. Kung ano ang tunay na sining ng panggagaya. Ipinasok na ng magaling na illusionist si Ling Yun sa loob ng isang ilusyon. Siya ang kalahok na si Ling Yun. Kaya naman, dahil sa kanyang kakaiba at makapangyarihang salita, ay nagawa niyang maparalisa ang kalaban. Ngayong araw, ipapakita ko sa isang mangmang na tulad mo, ang tunay na lawak ng mundo. Upang harapin ang lumalalang sitwasyon ng digmaan, nagpa siya akong sa loob ng ikapitong hukbo ay magtatag ng isang bagong-bagong pangkat ng mga espesyal na operasyon na may bansag na tagapagtapos. Ngayon, opisyal ko nang ipinapahayag na ang pinuno ng Terminator Squad ay si Ling Yun, ang kampyon ng Rookie King ngayong taon. Si Ling Yun talaga ang magiging pinuno. Ikaw pala ang bago naming pinuno. Isang tao na umaasa lang sa pagguhit ng mga talismano at pag-oorasyon. Isang katutubong artista lang. Hoy, bata. Sinasabi ko sa iyo. Walang silbi sa gitna ng labanan ang mga ritual mo. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang dulo ng aking Demon Sniper Cannon. Iron Arm, harangan mo ang unahan. Hawkeye, unahin mo ang mga target sa ere. Wrench, magtanim ka ng mga mina. Hoy, magandang dilag, saan ka ba nakatingin? Naabala mo ang tito ko. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hawkeye, napakatanga mo. Muntik nang sumabog ang puwit ko sa palaso mo. Hindi mo ba nakikitang nagtatanim ako ng mina? Paano ko ba malalamang susulpot doon ang aninong iyon? Wala nga siyang tunog kung lumakad. Wow! Anong klaseng makapangyarihang sandata ito? Naging bato silang lahat ng sabay-sabay, ang lupit. Anong antas ng kontrol ito? Ang lawak ng sakop nito, at napakatindi ng epekto nito. Hindi ito mahika, at hindi rin ito galing sa mga runa. Ano ba tong lintik na bagay na to? Parang isang panaginip lang. Ilang buwan lang ang nakalipas, nag-aalala pa tayo sa pagtatapos sa akademya. Ngunit ngayon, mga sundalo na tayo sa hukbong tagasugpo ng mga demonyo. Simula pa lang ito. Ling Yun. Nagsisisi ka ba? Dahil pagpunta mo rito, kailangan mong harapin ang panganib at labanan araw-araw. Bakit naman ako magsisisi? Hindi ba maganda na maprotektahan mo ang mga taong nais mong protektahan? Pinuno. Kuyu, sa susunod, pwede ka bang umubo muna bago pumasok? Makakamatay ka sa gulat. Tungkol sa impormasyon mo, ginamit ko ang mga dati kong koneksyon. May nahanap ako.
May masamang balita ako. Yung nagngangalang Ye Junlin. Ang mahiwagang organisasyong nasa likod niya, ay gumamit ng isang lihim na paraan para tugisin ang kaluluwa niya. Isang mahiwagang organisasyon. Sa wakas, paparating na ba sila? Diyos ko, anong nangyayari? Ito ang pulang babala. 3 taon na ako sa hukbo, pero ni minsan, hindi ko pa ito narinig. Huwag ka nang madaldal, tulungan mo na silang umakyat sa pader. Bakit tayo aakyat sa pader? Babantayan ko. Babantayan ko ang pader. Ano yan? Ano ang bagay na yan? Isang pulse Ares. Hindi. Mali. Ang alo ng mga kalaban. Papalapit na sa ating pader. Mga kawal, itaas ninyo ang inyong mga ulo. Tingnan ninyo ang inyong likuran. Sa ating likuran. Naroon ang puso ng ating kaharian. Ang ating lungsod. Ang ating mga magulang at mga anak. Ngayong araw, naglunsad ng malawakang pag-atake ang mga basura mula sa impyerno. Nagtatangka silang wasakin ang ating depensa, para paslangin ang ating mga mahal sa buhay. Diyos ko po. Ang rami nila. Mas marami pa ito sa lahat ng mga halimaw na nakita ko sa buong buhay ko. Mga bata, humanda na kayo, simulan na natin ang pista. Ipatikim natin sa mga basurang ito, ang pinakabago kong mga pinahusay na rune cannonball. Mukhang mamamanhid ang kamay ko sa kapuputok ngayong araw. Halika kayo. Kailangan nating ipagtanggol ang lugar na ito sa kahit anong paraan. Masusunod. Humanda sa labanan. Pangkat ng mga taga-tapos. Paputukin, mamatay na kayo, mga basura. Huwag ninyong asahang makakahakbang pa kayo ng pasulong. Bagyo ng yelo. Kahit gaano pa kayo karami, mamamatay kayong lahat. Ling yun.
Nangangahas pa silang galawin siya sa harap ko. Ngayon, inaanunsyo ko. Ang pinuno ng Terminator Squad ay pamumunuan ni Ling Yun, ang kampiyon ng Rookie King Tournament ngayong taon. Anak ng, grabe ang labanang ito. Akala ko nga kalokohan lang yun. Pinunong senior sister. Patawarin mo ako, napakabulag ko para hindi makilala ang iyong galing. Kahit gaano pa sila kawalang puso, nang ahas pa rin silang galawin siya. Ano? Anong klaseng kapangyarihan yan? Hindi yan magic. Hindi rin yan battle chi. Kapangyarihan ba yan ng mga Diyos mula sa silangan? Shit, nung lumiwanag ang kapangyarihan niya, marami agad ang natamba. Kailangan pa ba nating kumilos nito? Ay ito ang tinatawag na. Ubus silang lahat. Nanalo tayo, nanalo tayo. Mabuhay si Pinunong Leon. Hindi maganda, nakawala ang mabangis na aso. Pinuno, mag-ingat ka. Bata, iniligtas mo ang putang ito. At iniligtas mo kaming lahat. Sumusumpa ako. Pinuno, mula ngayon, ikaw na ang itinuturing kong totoong kuya. Kapag sinabi mong pumunta sa silangan, hinding-hindi ako pupunta sa kanluran. Pinuno, simula sa araw na ito, ang buhay ko ay sa iyo na. Salamat. Maraming salamat. General, ang banta sa kanluran ay tuluyan ng napuksa. Ang ating panig. Hindi, bakit, ano ba ang nilabag ko? Yinyu, anong nangyari sa'yo? Mamamatay si Huken. Ang lakas niya ay galing sa anino. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Lei Guang. Ha, bakit hindi man lang lumiwanag? Ibinukod niya ako sa mundo ng mga tao. Kawili-wili. Lahat kayo, manatili sa maliwanag na lugar. Huwag kayong lalapit sa mga anino. Kaya niyang gumalaw at umatake gamit ang mga anino. Ang pangalawang patakaran. Ipinagbabawal ang maingay. Masyadong malakas ang boses ni Bai Fokhang. SSH. Tahimik. Dahil gusto mo ang liwanag, ipagkakaloob ko sa iyo ang kamatayan sa mismong ilalim nito. Ang ikatlong batas. Ang anumang sandata na madampiyan ng aking kapangyarihan, ay tuluyang maglalaho sa mundong ito. TSK, ang buwisit na to. Ang mga kapangyarihan sa loob ng teritoryong ito ay nagpapabagal sa akin. Hey! Walang bisa ang mga pisikal na atake pati na ang mga enerhiya. Hindi. Hindi. Nagtatago siya sa anino ng kidlat. Isang anino lang pala ang nakalaban ko kanina. Isang mahiwagang samahan. Bawat isa sa kanila, mga halimaw. Mga asasin na kayang manipulahin ang mga batas ng kalikasan. Kahit pamabalat tayo ng matinding takot. Lumagpas na ito sa hangganan ng isang digmaan. Ano ang balak mong gawin? Tiyak na babalik pa siya. General, sa silangan, timog, at hilagang bahagi. May namumuong napakatinding enerhiya. Gaano ito kalaki? 10 beses na mas malakas kaysa kanina.
Kinukumkum tayo mula sa tatlong direksyon. Tatlong hari ng demonyo. Dumating na sila. Siya lang mag-isa. Para harangin ang tatlong hari ng demonyo at ang buong hukbo nila. Nababaliw na siya, nagpapakamatay lang siya. Hukbo ng 5 dragon. Lapain niyo siya. Paganahin ang lahat ng pananggalang na mahika. Hukbo ng mga salamangkero, maghanda sa labanan. Huwag na. Ipaubaya niyo na sa akin ang mga basurang yan. Kanya ng lava mula sa impyerno. Dumating na ang ulap ng pagkaagnas. Sa wakas, kumagat din sa pain. Manikang papel lang pala to. Kailan pa? Akala mo ba talaga? Ipapakita ko ang likod ko sa isang dagang kanal na tulad mo. Sinadya mo talagang magpasaksak. Siyempre naman. Ano pa nga ba? Kung hindi, paano kita mapapalabas sa malapagong mong taguan? Arbiter, ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Huli na para tumakbo. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Anong kinatatakutan nyo? Hindi naman siya Diyos. So good. Bagyo ng yelo. Diyos ko naman. Bakit may siyam-siyang ulo? Anak ng, ang daming ulo. Bantayan ng siwang. Huwag niyo silang hahayaang makapasok. Ayaw, hindi gumagana. Kahit ang espada kong pambutas baluti, hindi man lang makatago sa mga kaliskis niya. Ang depensa ng nilalang na ito ay masyadong malupit. Kapitan, tingnan mo dali. Ang siyam na ulo ng nilalang na yan. Ang mga enerhiyang inilalabas nito ay magkakaiba ang elemento. Apoy at yelo. Kidlat at matinding lason. Nagbabanggaan ang mga enerhiyang ito sa loob ng katawan niya.
Tiyak na may problema sa daloy ng enerhiya niya. Isang halimaw lang siya na pinagtagpi-tagpi ng pilit. Tiyak na may kahinaan siya, naintindihan. Magandang palabas. Tapos na ang painit, ngayon naman ay oras ko na. Ikinagagalak kitang makilala. Ginoong Ling yun, ngayong wala na ang anino mong tila bahay ng pagong. Ano na lang ang natira sa'yo, ang bilis mong umiwas, ah? Pero masasangga mo ba ang mga piyesang ito? Huwag ka nang magsalita, magpalakas ka na agad. Paano ba to lalabanan, putya? Walang silbi. Ang mga atake natin parang kiliti lang sa kanya. Kapitan. Dumarami palalo ang mga halimaw. Malulunod na tayo sa dami nila. Ang pakiramdam na ito. Ling yun. Kapitan. Lalaban tayo hanggang sa huli. Anong nangyayari sa panulat ng kapitan? Pakiramdam ko. Napakatakot nito. Alisin ang kakayahang magpagaling. Tingnan nyo dali, hindi na siya mapanganib. Ang Diyos ng digmaan, ang banal na wangis iyan ni Panginoong Ling yun. Kumikilos na ang mahal na Diyos ng digmaan. Ligtas na tayo. Para siyang buhay na Diyos sa lupa. Mga kapatid, sumunod kayo sa ating dakilang Diyos ng digmaan, sugod. Palayasin natin ang mga salot na to. Akala ko pa naman nanalo na tayo at makakapagpahinga na. May binabalak lang pala ang mga halimaw. Isang maitim na balak na kaya tayong lumunin ng buo. Dito. Sa bulkang Black Alchemist, nasa loob niya ng Demon Lord ng kalaliman. Lunukin ninyong lahat ang Paeldores na to para sa lason. Espesyal tong gawa ni Wrench. Kaya nitong tumagal ng 1 oras. Hehe, huwag ninyong mamaliitin ang bagay na to. Dahil nilagyan ko yan ng finest street ko mula sa kaharian ng mga dwarf. Ang pulbos ng Dragon Herb. Lalaban na nito ang lahat ng uri ng lason. Pero bakit ang amoy nito? Ay parang medyas ni Taibi na 3 araw nang hindi nalalabhan. Hindi mabaho ang mga medyas ko. Maligayang pagdating sa aking pugon. Mga matatapang na tao. Akala ko pa naman ang mga piling kawal ko ay mapipigilan kayo ng mas matagal-tagal.
Ang inyong mga kaluluwa ay puno ng katatagan, galit, at hindi sumusukom tapang. Napakasarap naman ito. Para sa ritual ng pagbaba ng kalaliman, kayo ang magiging pinakamagandang alay. Mamatay ka na, dambuhala ka. Oh, meow. Sprite. Medyo kawili-wili. Tapos na ang lahat. Ang huling Diyos ng digmaan ng sangkatauhan. Ang mapuwersa mo kung gamitin ang ataking ito ay sapat na para ipagmalaki mo. Shen Yuan. Ikaw ay